Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang kalagayan ng mga residente sa bayan ng Dinapigue, Isabela matapos ang matinding pinsalang idinulot ng bagyong Uwan. Bukod sa mga nasirang bahay, marami rin ang nawalan ng kabuhayan matapos tangayin ng malalakas na alon ang kanilang mga bangka at masira ang mga pananim. Sa kasalukuyan, nananatiling walang supply ng kuryente sa buong bayan at hirap pa rin ang komunikasyon dahil sa kawalan ng signal. Hindi rin madaanan ang mga pangunahing kalsada papasok at palabas ng Dinapigue dahil sa mga landslide at pagbaha, dahilan upang mahirapan ang pagpapadala ng mga pangunahing pangangailangan sa lugar. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga mamamayan at umaasa sa tulong ng pamahalaan upang muling makabangon. Katuwang ng DSWD Field Office 2 ang Office of Civil Defense, Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard upang personal na makita ang lawak ng pinsala at alamin ang agarang pangangailangan ng mga residente sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na opisyal upang matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagtugon at pagbabangon mula sa epekto ng bagyong Uwan. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Maria Akdang. Idol! IFM News.